nga pong binanggit doon sa balikan natin yung storya tungkol doon sa hearing ng Kamara. Marami kasing binanggit dyan, sa pagharap nga ulit nitong si Ramil Madriaga. Naging emosyonal, umiyak pa siya nang basahin ng kanyang salaysay at idinetalye niya rin kung paano niya nakilala si Vice President Sara at kung paano yung naubos umano itong 125 million pesos na confidential funds. Dati sinasabi 11 days na ubos yan, pero yun pala ang claim nitong si Madriaga naubos daw yan sa loob lang ng wala pang isang araw. Balikan ulit natin itong report po ni Marian Enriquez. On the same day, I posted the screenshot of our video conference on my Facebook account with the caption just telling her, I cannot vote intelligently without her name on the ballot. Neither can go out and vote wisely unless the name Inday Sara Duterte Carpio appears as a candidate in the 2022 presidential race. Would you like to say something about why you are crying on this part of the affidavit? Hindi naman, malungkot lang po. Malungkot. Okay, please proceed. Naiyak si Ramil Madriaga habang binabasa ang kanyang supplemental affidavit sa pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Si Madriaga ang nagpakilalang bagman daw ng bise. Ipinasapi na siya ng komite dahil sa dating pahayag na naghatid umano siya ng malaking halaga ng pera sa iba't ibang individual alinsunod sa utos ni VP Sara. Nanindigan si Madriaga na nagsisinungaling ang bise sa inihaing reklamong perjury laban sa kanya. Wala raw katotohanan ang sinabi ni VP Sara na hindi sila magkakilala. Wala po daw kayong relasyong personal at wala po kayong relasyong professional. Ano po yung totoo sa bagay po na ito? Do you deny this particular general statement of the Vice President? Hindi po totoo yun, Madam Chair. Ano po yung pinakabatayan po ninyo para masabi na hindi po totoo ang sinasabi ng pangalawang Pangulo? Marami pong makakapagpapatunay na mga opisyal sa gobyerno tsaka mga kasama namin sa isip na mayroon kaming mga naging pagpupulong. Bukod pa po dito, mga meeting po sa, lalo na nung eleksyon, na halos kasama ko siya 24 hours, minsan overnight pa, sa isang resort. Kasama ko po din ang mga PSG. Kaya kilalang-kilala po niya ako at kilala ko rin po siya. Una raw nakilala ni Madriaga si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ni dating National Security Advisor at Congressman Roy Logoles. Nang maging Pangulo si Digong, naging parte raw siya ng NSC. Direkta rin siyang empleyado ng dating Pangulo kung saan sumasahod siya ng 100 hanggang 150,000 pesos kada buwan. Ayon kay Madriaga, 2018 nang ipakilala sa kanya ng dating Pangulo si VP Sara kung saan pinag-usapan ang muling pagtakbo noon ng bise bilang mayor ng Davao City. During this meeting, PRRD introduced me to Sara and told me, Ram, ikaw na bahala kay Inday. Since then, I've frequently met and discussed with VP Sara, then Mayor Sara, regarding various matters. However, she gave me strict instructions that all conversations should be done as much as possible by call and minimize text messages. Ayon kay Madriaga, si VP Sara ang paboritong anak ng dating Pangulo. PRD wanted VP Sara in politics instead of Paulo Duterte Pulong and Sebastian Duterte Baste, who he characterized as baliw and bading, respectively. Binigyan daw si Madriaga ng 25 million pesos ng dating Pangulo para mamili ng mga motorsiklo na magagamit ng bise. Akala ko wala siyang pera. Madami po. Marami siyang pera. Opo. Inutusan si Madriaga ng mag-ama para bumuo ng grupo na susuporta sa kandidatura noon ni VP Sara bilang Pangulo sa 2022 elections. Dito nabuo ang isip o Inday Sara is my president.
Bilang patunay, pinakita pa ni Madriaga sa kamera ang mga litrato ng grupo sa pag-iikot sa bansa, kabilang ang virtual meetings kasama ang bise. Sa isa sa mga online meeting, kita pa raw ang regalong painting ni Madriaga sa background ni VP Sara. May video rin kung saan may hawak na bandila si VP Sara at tinawag na Sir Ram si Madriaga. Ito po yung pagdating ni VP Sara sa Matnog. Nandun po ako sa loob ng sasakyan ko sa Land Cruiser. Tapos, hinahanap niya po ako dahil wala po ako eh. Sino po yung Sir Ram na tinatawag niya? Ako po, Your Honor. Ako po, Madam Chair. Ayun po. May pa-video greeting din daw si VP Sara noong birthday ni Madriaga. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Ayon kay Madriaga, nakumbinsi ni Pangulong Bongbong Marcos at Senator Amy si dating Pangulong Duterte na tumakbo na lang na vice-presidente si VP Sara noong 2022. Nang manalong bise, inimbitahan pa nga raw ni VP Sara si Madriaga na dumalo sa kanyang inaugurasyon sa Davao City. Si Madriaga rin daw ang tumulong bumuo ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Dito niya inirekomenda si Colonel Dennis Nolasco at Colonel Raymond Dante Lachica. Nakatrabaho ni Madriaga ang dalawa sa umano'y paghahatid ng malalaking pera para sa iba't ibang mga tao base sa utos ni VP Sara. May mga ihahatid daw sila sa 3 lugar, sa San Pablo, Night Trip o sa Nomo Basho at sa Office of the Ombudsman. Pinapunta raw ni Nolasco si Madriaga sa DepEd Central Office. Dito niya nakita si Lachica at DepEd Special Disbursing Officer Gina Acosta. 4 na duffel bag na may tig 30 hanggang 35 million pesos daw ang laman ng mga ito. Pinakuha pa nga raw si Madriaga ng parte niya, kaya kumuha siya ng 1 milyong piso sa bag. Dito na sinabi ni Madriaga kung sino ang nakatanggap ng pera. Ibinunyag din niyang mas maiksi pa sa 11 araw nang maubos ang 125 million pesos na confidential funds ng bise noong 2022. Previously and upon direct instruction sa PRD, Sara, I've also delivered money to Ombudsman Samuel Martires or Tony Ryan, which I usually place inside an open trunk of a designated car. A few years later, I read from several media reports that 125 million OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Hindi dumalo si VP Sara sa pagdinig at hindi rin naman siya required pumunta. Ayon kay Chairperson Jervy Luistro, 4 na petisyon na ang inihain para ipatigil ang impeachment proceedings. Nilinaw din niyang hindi inaagaw ng Kamara ang kapangyarihan ng Senado kung guilty o hindi guilty ang opisyal. Clarificatory hearing lamang ang pagdinig nila habang ang Senado ang maglilitis. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcasts. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.